Ako si Prinsesa Amara mula sa kaharian ng Solana, isang lugar na puno ng yaman at kapayapaan. Sa labas, maganda ang lahat, ang mga bulaklak sa hardin ng palasyo ay palaging namumukadkad, ang mga ibon ay malayang lumilipad, at ang mga tao ay tahimik na namumuhay. Subalit sa likod ng mga pader ng palasyo, may mga lihim na hindi kayang itago ng ganda ng kaharian. Lumaki akong pinoprotektahan ng mga hari at reyna mula sa mga panganib ng mundo. Ngunit sa kabila nito, lagi kong nararamdaman na may kulang. Isang gabi, habang ako'y naglalakad sa ilalim ng mga bituin, nakilala ko si Lakan, ang pinakamahusay na mandirigma sa aming kaharian. Siya ay may matang tila laging handa sa laban. Ngunit sa likod ng kanyang tapang ay may pusong puno ng karunungan. Amara, alam kong hinahanap mo ang iyong lugar sa mundong ito, wika niya sa akin isang gabi. Ngunit para malaman mo ang tunay mong lakas, kailangan mong matutunan ang sining ng pakikipaglaban. Sa una, nagdalawang isip ako. Ako ay isang prinsesa, hindi ako mandirigma. Ngunit sa bawat pagdaan ng araw, nararamdaman ko ang tawag ng aking kapalaran. Sa gabay ni Lakan, nagsimula ang aking pagsasanay. Sinimulan ko ang pag-aaral ng espada, ang tamang galaw ng katawan at ang pag-unawa sa taktika ng digmaan. Sa bawat hakbang, natutunan ko ang halaga ng sakripisyo at tapang. Hindi madali ang daan, ang bawat pagdagdag ng lakas sa aking mga braso ay may kapalit na pagod, at ang bawat sugat ay nagsisilbing marka ng aking pagsusumikap. Ngunit ang bawat aral na kanyang ibinabahagi ay nagbibigay liwanag sa aking isipan. Isang araw, habang kami ay nasa gitna ng pagsasanay, narinig namin ang mga hiyaw mula sa palasyo. Tumakbo kami pabalik at doon namin nakita ang kaguluhan. Isang hukbo ng mga mandirigma mula sa kalapit na kaharian ang sumalakay. Ang mga tao, takot na takot, ay mabilis na nagtatago sa kanilang mga tahanan. Ang hari at reyna ay nagtipon ng kanilang mga sundalo, ngunit kulang sila sa bilang. Alam kong ito na ang pagkakataon kong ipakita ang lahat ng aking natutunan. Sa gabay ni Lakan, sumama ako sa kanilang pagdepensa. Sa kabila ng takot na bumabalot sa aking dibdib, naramdaman ko ang kapangyarihan sa aking mga kamay habang hawak ko ang espada. Sa gitna ng labanan, nakita ko si Lakan na nakikipagtuos sa pinuno ng kaaway. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at tiyak, ngunit ang kaaway ay hindi rin basta-basta. Sa isang iglap, nakita ko siyang bumagsak. Ang aking puso ay tila pinunit, ngunit hindi ako maaaring magpatalo sa takot. Sinugod ko ang kaaway, ang aking espada ay nagliyab sa galit at determinasyon. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata nang ako'y lumapit. Ngunit bago ko pa man siya maabot, may naramdaman akong kakaibang puwersa mula sa likuran. Isang malamig na hangin ang nagyakap sa akin. Tila ba may ibang nilalang na nagbabantay sa paligid. Amara, ito ang simula ng iyong tunay na pagsubok, bulong ng tinig sa hangin. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang laban ay hindi lamang laban para sa kaharian, kundi laban para sa sarili kong kalayaan. Sa gitna ng kaguluhan, isang malaking liwanag ang bumalot sa palasyo. Lahat ay natigil sa kanilang ginagawa, ang mga mandirigma ay nagulat, at ang mga tao ay napatingin sa langit. Sa harap ng aking mga mata, isang mahiwagang nilalang ang nagpakita, isang nilalang na tila nagmula sa ibang mundo. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng takot at pag-aasa. Ano ang kanyang layunin? Ito ba'y kaibigan o kaaway? Sa kabila ng pagkalito, alam kong ito ang simula ng mas malaking laban na hindi ko pa nakikita. Pagkatapos ng aming unang pagsasanay, bumalik ako sa palasyo na puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Ang aking guro, si Lakan, ay isang mandirigmang hinangaan ng marami sa aming kaharian. Ang kanyang mga galaw ay parang sayaw na puno ng lakas at tapang. Sinimulan namin ang pagsasanay sa simpleng mga hakbang, ngunit alam kong sa likod ng kanyang mga mata
ay may mga lihim na teknik na hindi pa niya ibinabahagi sa akin. Sa araw-araw na pagdating ko sa lihim na pook sa kagubatan kung saan kami nag-eensayo, unti-unti kong nararamdaman ang pagbabago sa aking sarili. Ang mga kilos ko ay nagiging mas matatag at ang aking kalooban ay mas determinado. Napansin ni Lakan ang aking pag-unlad at sa tuwin ay nagbibigay siya ng mga payo na hindi lamang patungkol sa pakikipaglaban kundi pati na rin sa pamumuno. Ang pagiging prinsesa ay hindi lamang tungkol sa pag-aalay ng sarili sa mga tradisyon. Sinabi niya minsan habang nagpapahinga kami sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno. Ang tunay na lider ay marunong makipaglaban para sa kanyang bayan, hindi lamang sa espada kundi pati na rin sa puso. Nagpatuloy ang aming pagsasanay at sa bawat araw ay isinasalaysay niya sa akin ang mga alamat ng mga naunang mandirigma na nagligtas sa aming kaharian mula sa mga sumasalakay na kaaway. Ang mga kwentong ito ay nagbigay sa akin ng inspirasyon upang higit pang pagbutihin ang aking kakayahan. Ang aking determinasyon ay lumalim at sa wakas ay naramdaman ko ang kapangyarihan na bumubukal sa aking kalamnan. Isang araw, habang kami nag-eensayo, bigla siyang huminto. Handa ka na para sa susunod na yugto ng iyong pagsasanay, prinsesa. Aniya, may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Ngunit bago tayo magpatuloy, may isang bagay na kailangan mong malaman. Nagtataka ako sa kanyang sinabi. Ano pa kaya ang kanyang ituturo sa akin? Sa kabila ng aking kagustuhan na matuto, alam kong may mga lihim pa siyang hindi ibinabahagi. Ano ang bagay na iyon, guro? Tanong ko, puno ng pananabik. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking balikat. May isang sinaunang kapangyarihan sa loob ng iyong angkan, prinsesa. Isang kapangyarihang maaaring magbigay ng lakas sa sinumang may kakayahang gamitin ito. Ngunit ito ay may kaakibat na panganib. Hindi lahat ng tao ay nagtagumpay sa paggamit nito. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Isang lihim na kapangyarihan? Hindi ko kailanman narinig ang tungkol dito mula sa aking pamilya. Ngunit sa kabila ng aking pagdududa, nararamdaman ko ang katotohanan sa kanyang mga salita. Paano ko ito matutunan? Tanong ko, puno ng kagalakan at takot. Sa pamamagitan ng pagsasanay at pag-unawa sa iyong sarili, sagot niya, ngunit tandaan, ang kapangyarihang ito ay maaaring magdulot ng kasamaan kung hindi mo ito gagamitin ng wasto. Nagpatuloy ang aming pagsasanay, ngunit ngayon ay may bagong layunin. Sinimulan kong pag-aralan ang mga sinaunang teksto na ibinigay ni Lakan sa akin, mga sulatin mula sa aming naunang mga ninuno. Sa bawat pahina ay natutunan ko ang kasaysayan ng aming kaharian at ang mga mandirigma na nagligtas dito sa pamamagitan ng kanilang pambihirang kakayahan. Habang unti-unti kong natutunan ang mga lihim ng aking angkan, naramdaman ko ang pagbabago sa loob ko. Parang may tumatawag sa akin mula sa kalaliman ng aking pagkatao, isang boses na puno ng kapangyarihan at tapang. Alam kong ito ang kapangyarihang binanggit ni Lakan at kailangan ko itong matutunan upang magamit para sa ikabubuti ng aking bayan. Ngunit sa gitna ng aking pagsasanay, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Isang araw, nang bumalik ako sa kagubatan, hindi ko na nakita si Lakan. Ang puok ng aming pagsasanay ay nagmistulang abandonado. Tanging ang mga bakas ng aming nakaraang mga laban ang naiwan, at isang sulat na iniwan niya para sa akin. Prinsesa, simula ng sulat, dumating na ang panahon upang magpasya ka para sa iyong sarili. Ang kapangyarihan sa loob mo ay maaaring makapagligtas sa iyong kaharian, ngunit ito rin ang maaaring maging sanhi ng iyong pagkawasak. Nasa sa iyo na ang susunod na hakbang. Hanapin mo ang daan patungo sa tunay na kapangyarihan. Nanginig ang aking mga kamay habang binabasa ko ang kanyang huling mensahe. Ano ang kahulugan ng kanyang pag-alis?
Bakit niya ako iniwan sa gitna ng aking pagsasanay? Sa kabila ng aking pagkalito, alam kong hindi nagtatapos dito ang aking pakikipagsapalaran. Sa halip, ito ang simula ng isang bagong yugto, isang pagsubok na kailangan kong harapin mag-isa. At sa huling bahagi ng sulat, may isang huling pahiwatig. Hanapin ang mga sagot sa ilalim ng lumang puno sa gilid ng ilog. Doon mo matatagpuan ang susi sa iyong kapalaran. Ang aking puso ay puno ng kaba at pananabik. Ano ang naghihintay sa akin sa ilalim ng punong iyon? Sa kabila ng aking pangamba, alam kong kailangan kong hanapin ang mga sagot sa likod ng mga lihim na iniwan ni Lakan. Ngayon, higit pa kailanman, handa akong harapin ang aking kapalaran at ang mga panganib na maaaring dala nito. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang malamig na hangin ay tila bumabalot sa akin habang nakaupo ako sa gilid ng bangin, tinitingnan ng malawak na lupain ng kaharian. Sa aking tabi ay siguro Adama, ang mandirigmang nagturo sa akin, hindi lamang ng sining ng espada, kundi pati na rin ang lakas ng loob at determinasyon. Mula sa aking mga mata, ang kaharian ay parang isang malaking obra, maestra, tahimik at payapa. Ngunit sa kabila ng taglay nitong kagandahan, alam kong may panganib na nagbabantang sirain ang lahat ng aming pinahahalagahan. Prinsesa, bulong ni Guro Adama, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ang pagsasanay mo ay hindi lamang para sa iyong sarili. Ito ay para sa lahat ng mga nasasakupan mo. Ang bawat hakbang, ang bawat galaw ng espada ay para sa kanila. Tumango ako, ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Ang aking puso ay puno ng determinasyon, ngunit may bahid din ng takot. Nakita ko kung paano ang mga kaaway ay walang awang sumalakay sa aming mga hangganan at alam ko na ang paglaban ay hindi maiiwasan. Ngunit sa kabila ng takot, may bahagi sa akin na nasasabik sa pagkakataong ipakita ang aking natutunan. Ilang taon na ang nakalipas mula nang magsimula tayong mag-ensayo. Sabi ko, sinusubukang pigilan ng kaba sa aking boses. Ngunit tila ngayon lang ako talagang handa. Ngumiti siguro Adama, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at pag-unawa. Handa ka na, prinsesa, higit pa sa alam mo. Ngunit tandaan, ang tunay na laban ay hindi laging nakikita sa labanan. Minsan, ito ay nasa loob natin. Bawat araw, ang pagsasanay ay nagiging mas matindi. Ang aking katawan ay nasasanay sa hirap, ngunit ang aking isipan ay laging nag-aalala. Minsang tinanong ko ang aking sarili kung talagang kaya ko bang ipaglaban ang kaharian, ngunit sa tuwing naririnig ko ang tinig ni Guro Adama, ang aking pagdududa ay nawawala. Isang araw, habang kami ay nag-iensayo sa kagubatan, narinig namin ang tunog ng mga kabayo. Mabilis kaming nagkubli sa mga puno, ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Sa kalagitnaan ng mga puno, nakita namin ang isang grupo ng mga mandirigma na hindi pamilyar sa akin. Ang kanilang mga kasuotan ay may selyo ng isang dayuhang kaharian, isang tanda na sila ay hindi kaalyado. Prinsesa, bulong ni Guro Adama, ang kanyang tinig ay puno ng tensyon. Sila ang mga lihim na espiyang nabalitaan natin. Tumingin ako sa kanya, ang aking mga mata ay puno ng tanong. Ano ang dapat naming gawin? Ngunit bago pa man ako makapagtanong, narinig namin ang isang tunog mula sa likuran. Isang kabayo ang dumating, ang sakay nito ay walang iba kundi si Prinsipe Kael, ang aking matagal ng kaibigan mula sa ibang kaharian. Ngumiti siya sa akin, ngunit ang kanyang mukha ay may bahid ng pag-aalala. Mahal kong prinsesa, sabi niya, may balita akong dala. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa kabayo. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng pag-unawa. May plano ang mga kalaban na salakayin ang iyong kaharian. Ngunit hindi iyon ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, may isang tao na pinagkakatiwalaan mo, ang tila may lihim na agenda.
Ang kanyang mga salita ay parang espada na tumusok sa puso ko. Isang tao sa aking paligid ang hindi mapagkakatiwalaan. Sino siya? Ang aking isipan ay naguluhan at isang piraso ng takot ang bumalot sa akin. Ngunit hindi ko maaring ipakita ang kahinaan. Guro Adama, sabi ko, sinusubukang kontrolin ang aking boses. Kailangan nating malaman kung sino ang traidor. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. O, prinsesa, ngunit sa ngayon, kailangan nating lumaban. Kailangan nating ipagtanggol ang kaharian bago pa mahuli ang lahat. Ang mga susunod na araw ay puno ng paghahanda. Ang aking espada ay naging bahagi ng aking katawan, isang ekstensyon ng aking sarili. Kasama ang mga mandirigma, nagsanay kami araw at gabi. Inaasahang ang laban ay darating sa hindi inaasahang sandali. Isang gabi, habang ako'y naglalakad sa loob ng palasyo, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila nagbabanta. Ang mga anino sa paligid ay tila gumagalaw at sa isang iglap, narinig ko ang tunog ng mga yapak. Mabilis akong lumingon, ang aking kamay ay mahigpit na nakahawak sa espada. Sa kabila ng dilim, isang pamilyar na mukha ang lumitaw. Siguro Adama, ngunit may kakaibang bagay sa kanyang mga mata. Isang lihim na hindi ko mawari. Prinsesa, bulong niya, ang kanyang tinig ay puno ng tensyon. May kailangan kang malaman. Bago pa man siya makapagsalita, naramdaman ko ang isang malamig na bagay sa aking leeg. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking balikat. Ang twist ng aking kwento ay parang isang bangungot na nagkatotoo. Ikaw ang traidor? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng sakit at pagdududa. Ngumiti siya, ang kanyang nangiti ay puno ng lungkot. May mga bagay na hindi mo nauunawaan, prinsesa. Ngunit kailangan mo akong pagkatiwalaan. Ang cliffhanger ay nagpaikot sa aking isipan. Sa gitna ng kaguluhan, paano ko malalaman ang tunay na intensyon ni Guro Adama? Sa darating na laban, sino ang talagang kakampi? Ang araw ay muling sumikat sa kaharian ng Luminara at sa mga unang sinag ng araw, dama ko ang panibagong enerhiya na dumadaloy sa aking mga ugat. Ang mga nakaraang buwan ng pagsasanay ay naging mahirap, ngunit sa bawat patak ng pawis at bawat sugat na natamo ko, naramdaman ko ang paglakas ng aking loob at katawan. Wala na ang prinsesang umaasa lamang sa karangyaan at proteksyon. Ngayon, ako na si Prinsesa Elara, handang ipagtanggol ang aking bayan. Ang aking guro, si Maestro Kael, ay isang mandirigmang kilala sa buong kaharian. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at karanasan at sa bawat aral na ibinibigay niya, dama ko ang kanyang dedikasyon sa aking pag-unlad. Sa araw na ito, may kakaibang seryosong tingin sa kanyang mga mata nang magkaharap kami sa gilid ng kagubatan kung saan kami palaging nagsasanay. Elara, panimula niya, hindi lamang pisikal na lakas ang kailangan mong taglayin. Ang pinakamahalagang aral sa pagiging mandirigma ay ang pagkakaroon ng matatag na loob at matalas na isipan. Tumingin ako sa kanya at tumango, tanda ng aking buong pusong pag-unawa. Handa na po akong matutunan ang huling aral na ito, maestro. Ngumiti siya, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha. Ngayong araw, isasailalim kita sa isang pagsubok na magpapakita ng iyong tunay na lakas. Huwag kang matakot sa kung anuman ang iyong mararanasan, sapagkat ito ang maghuhubog sa iyong pagkatao. Hindi ko lubos na maintindihan ang ibig niyang sabihin, ngunit nanatili akong tiwala. Pumasok kami sa kagubatan, at habang papalalim kami, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya sa paligid. Ang mga puno ay tila nagbubulong, at ang hangin ay lumamig ng bahagya. Sa gitna ng kagubatan, huminto si Maestro Kael at tinuro ang isang sinaunang altar na nakatayo sa gitna ng mga puno. Ito ang altar ng kaluluwa, aniya. Dito,
haharapin mo ang iyong pinakamalalim na takot at pagdududa. Kasabay ng kanyang mga salita, isang malamlam na liwanag ang bumalot sa altar. Ako'y lumapit at sa bawat hakbang, ang aking puso ay bumibilis ang tibok. Nang ako'y nasa harapan na ng altar, ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaang yakapin ako ng mahiwagang liwanag. Sa aking pagdampi sa altar, biglang naglaho ang paligid. Ako'y napadpad sa isang madilim na lugar, puno ng mga anino at bulong. Sa gitna ng kadiliman, nakita ko ang aking sarili, isang bersyon ko na puno ng takot at pag-aalinlangan. Ang aking mga kabiguan, ang mga oras ng kahinaan, lahat ay naroon, nakaharap sa akin. Ikaw ba'y tunay na mandirigma? Tanong ng aking anino. Ang boses nito ay malamig at mapang-uyam. Ito ang dahilan kung bakit ako narito. Sagot ko, pilit na pinatatag ang aking sarili upang maging higit pa sa prinsesa, upang maging tagapagtanggol ng aking bayan. Ngunit ang anino ay hindi natinag. Kung gayon, handa ka bang isakripisyo ang lahat? Ang iyong pamilya, ang iyong trono, ang iyong sariling kaligtasan? Sa tanong na iyon, ako'y natigilan. Lahat ang ito'y naging mas mahirap kaysa sa inaasahan ko. Ngunit sa loob ng aking puso, alam ko ang sagot. Oo, sagot ko ng may pagtitiyak. Handa akong isakripisyo ang lahat para sa aking bayan. Sa aking pagtanggap sa katotohanan, ang kadiliman ay unti-unting naglaho. Ang liwanag ay bumalik at ako'y muling nasa harap ng altar, nakatayo sa tabi ni Maestro Kael. Ngumiti siya sa akin, puno ng pagmamalaki. Natapos mo na ang huling aral, Elara. Ngayon, ikaw na'y ganap na mandirigma. Ngunit bago pa man ako makasagot, isang malakas na dagundong ang umalingaw-ngaw mula sa kalangitan. Ang mga ulap ay nagdilim at isang mahiwagang enerhiya ang bumalot sa buong kagubatan. Si Maestro Kael ay tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabahala. Elara, kailangan nating bumalik sa palasyo, aniya ng may pagmamadali. May isang puwersang mas malaki kaysa sa atin ang nagbabalik, isang banta na nagmula sa nakaraan. Habang kami nagmamadali pabalik, ang isang bahagi ng akin ay natatakot, ngunit ang isa pang bahagi ay puno ng determinasyon. Ang kwento ko ay hindi pa nagtatapos dito. Ito'y nagsisimula pa lamang. Sa aking isipan, isang tanong ang bumabalot. Ano ang puwersang ito at paano ko ito haharapin? Ngunit sa ngayon, ang tanging sigurado ako ay ang aking pagnanais na ipagtanggol ang aking bayan, anuman ang kapalit. At habang papalapit kami sa palasyo, alam kong ang huling aral ay ang simula ng isang mas malaking pakikipagsapalaran. Sa kabila ng lahat ng pagsasanay at paghahanda, iba pa rin ang pakiramdam kapag kaharap mo na ang tunay na kalaban. Lumalapit na ang gabi at nararamdaman ko ang pagbigat ng hangin sa paligid. Nakatayo kami sa gilid ng isang makapal na kagubatan kung saan nagtatago ang mga lihim ng aming kaharian. Naririnig ko ang bulong ng mga dahon, ang tunog ng mga pakpak ng mga ibon, at ang papalapit na yabag ng mga mandirigma ng kalaban. Prinsesa, tandaan mo ang mga itinuro ko. Huwag kang magpadala sa takot. Sabi ni Guro Lira, ang mandirigmang nagturo sa akin ng lahat ng aking nalalaman. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa espada. Ang laban na ito ay para sa ating bayan, para sa iyong pamilya, para sa lahat ng nawalan. Tumango ako, pilit na pinapanatili ang aking tapang kahit na ang puso ko ay nagbabanta na bumagsak sa takot. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa hawakan ng sandata na ibinigay sa akin ni Lira, isang espada na matagal nang naging bahagi ng kanyang pakikipaglaban para sa katarungan. Ang kagubatan na ito ay hindi lamang tirahan ng mga hayop, patuloy ni Lira. May mga nilalang dito na hindi mo pa nakikita, ngunit sila ay magiging kakampi natin. Tandaan mo, prinsesa, gamitin mo ang iyong puso at isipan.
Ang kapangyarihan mo ay hindi lamang sa sandata, kundi sa kakayahan mong makipag-ugnayan sa kalikasan. Hindi ko lubos na naiintindihan ang kanyang sinasabi, ngunit nararamdaman ko ang koneksyon sa paligid. Ang mga puno, ang hangin, ang lupa, lahat sila ay tila nagsasabi sa akin na sila ay nariyan para sa akin. Sa kalalim-laliman ng kagubatan, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Isang anino ang gumala sa gilid ng aking paningin, ngunit nang subukan kong tingnan ito ng direkta, nawala ito. Lira, may nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ko, pilit na inaalam kung siya rin ay nakaramdam ng parehong enerhiya. Oo, prinsesa, pero huwag kang matakot. Ang mga nilalang na ito ay makakatulong sa atin. Magtiwala ka sa prosesong ito, sagot niya, walang bakas ng pag-aalala sa kanyang boses. Bago pa man namin napagtanto, dumating na ang unang alon ng mga kalaban. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit at ang kanilang mga armas ay handang sumalakay. Sa isang iglap, nagkaroon ng sagupaan. Ang mga espada ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan at ang mga mandirigma ay nagtatagisan ng lakas at bilis. Nakita ko kung paano gumalaw si Lira, isang tunay na mandirigma. Ang kanyang bawat pag-atake ay may kasamang biyaya at kahusayan, na tila siya ay sumasayaw sa gitna ng laban. Isang inspirasyon, isang paalala na kahit sa gitna ng kaguluhan, mayroong sining sa pagdepensa sa kung ano ang tama. Nagsimula akong makipaglaban. Ang aking mga galaw ay hindi kasing perpekto ni Lira, ngunit sapat upang mapanatili ang aking sarili. Ang mga kalaban ay hindi nagpatinag, ngunit naramdaman ko ang pag-agos ng adrenaline sa aking katawan, ang pag-init ng determinasyon sa aking puso. Habang ang laban ay nagpapatuloy, naramdaman ko ang kakaibang enerhiyang nagtutulak sa akin. Isang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag, ngunit alam kong ito ay bahagi ng kung sino ako. Bigla, ang mga halaman sa paligid ay tila gumagalaw kasabay ng aking mga galaw. Ang mga sanga ay nagiging proteksyon. Ang mga ugat ay bumabalot sa mga paa ng mga kalaban, pinipigilan silang makalapit. Prinsesa, sigaw ni Lira, ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha habang tinitingnan ang aking ginagawa. Ikaw nga ang hinirang sa propesiya. Ang kapangyarihan ng kagubatan ay nasa iyo. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Lira, ngunit naramdaman ko ang lalim ng koneksyon sa kalikasan. Ang mga kalaban ay nagulat at ang kanilang pag-atake ay nawalan ng direksyon. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang lumapit sa akin. Hindi siya mukhang kalaban. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng lihim na kaalaman at ang kanyang presensya ay kakaiba. Prinsesa, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kaba ngunit tiwala. Ang tunay mong laban ay hindi dito. May mas malalim pang hamon na naghihintay sa iyo. Ito ang simula lamang. Bago pa man ako makapag-react, nawala siya sa kadiliman ng kagubatan na para bang hindi siya kailanman naroon. Sino siya? Ano ang kanyang ibig sabihin? Ang laban ay patuloy, ngunit ang aking isip ay naguluhan. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam kong hindi ko lang basta-basta maiiwan ang mga tanong na ito. Ang aking paglalakbay ay hindi pa tapos at may mas malalim pang lihim na dapat tuklasin. Sa tuwing bumubukas ang liwanag ng umaga, ang pag-asa ay tila naglalago sa mga dahon ng puno sa gubat ng mga anino. Ako si Prinsesa Lira at nasa gitna ako ng pagsasanay upang maging mandirigma para sa aking bayan. Kasama ko ang aking guro, si Nuro, isang matandang mandirigma na may matalas na pandema at masalimuot na karanasan sa pakikidigma. Noon ay wala akong ibang pangarap kundi ang mamuhay bilang isang prinsesa sa palasyo. Subalit nagbago ang lahat nang ang aming kaharian ay sinalakay ng mga kaaway. Isang hakbang pa, prinsesa, sigaw ni Nuro habang kami ay nasa mainit na labanang pagsasanay. Nararamdaman ko ang pagod sa aking mga binti at ang bigat ng espada sa aking kamay,
ngunit alam kong wala akong karapatang sumuko. Sa bawat hampas, nararamdaman ko ang pag-unlad ng aking lakas at sa bawat pagkatalo, natututo ako ng bagong estratehiya. Sa gitna ng aming pagsasanay, nakita ko ang isang kakaibang anino na gumalaw sa gilid ng aking mata. Agad kong itinigil ang aking pagkilos dahilan upang mapansin ni Nuro ang aking pag-aalinlangan. Ano ang nakita mo, Lira? Tanong ni Nuro habang nakatingin sa direksyon na aking tinitignan. Huwag kang magpapadala sa mga anino ng gubat. Maraming lihim ang nakatago rito, ngunit hindi lahat ay dapat mong pagtuunan ng pansin. Ngunit ang anino ay hindi nawala. Sa halip, ito'y tila nag-anyong isang tao, isang figura na hindi ko pa nakikita. May tao yata doon, Nuro, sabi ko itinuro ang direksyon. Sa kabila ng kanyang pagdududa, hindi nagdalawang isip si Nuro at sinundan ang aking pagturo. Kami naglakad papunta sa lugar kung saan ko nakita ang figura. Habang papalapit kami, narinig namin ang isang malumanay na tinig na tumatawag sa akin. Prinsesa Lira, ikaw ba'y handa na sa iyong tadhana? Biglang tumigil si Nuro. Ang kanyang mga mata ay nagtaka habang siya'y nag-iisip kung sino ang nagsasalita. Ako'y pumihit sa paligid, naghanap ng pinanggalingan ng tinig. Sa aking harapan ay lumitaw ang isang matandang babae, nakasuot ng mga damit na yari sa mga dahon at bulaklak. Ang kanyang buhok ay puting-puti na parang niyebe, at ang kanyang mga mata ay parang mga bituin sa gabi. Sino kayo? Tanong ko, hindi ko maikubli ang aking pagkamangha. Bakit niyo ako tinawag? Ako si Talia, ang bantay ng gubat ng mga anino, sagot niya. Ang kanyang tinig ay puno ng karunungan. Ako'y narito upang ipakita sa iyo ang landas na dapat mong tahakin. Anong landas ang sinasabi niyo? Tanong ni Nuro, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ang landas ng isang tunay na mandirigma, sagot ni Talia. Ngunit may panganib na nagbabadya sa inyong kaharian, isang panganib na mas malaki pa sa inyong inaakala. Biglang bumigat ang aking pakiramdam. Alam ko na ang aking pagsasanay ay hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa aking bayan. Ngunit ang mga salitang binitiwan ni Talia ay nagbigay ng bagong takot sa aking puso. Anong panganib ang inyong tinutukoy? Tanong ko, umaasang makakuha ng sagot na makapagpapaliwanag sa akin. Bukas ang daan sa mga anino, sagot ni Talia. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa akin ng may pag-aalala. May darating na hukbo, hindi lang mula sa labas kundi mula sa loob. Isang kaaway na hindi mo inaasahan ang magtatangka na sirain ang iyong kaharian. Nararamdaman ko ang pag-aalinlangan at takot na bumalot sa akin. Isang pakiramdam na tila sinasakal ang aking puso. Paano ko mapipigilan ito? Tanong ko, nag-aalala sa kapalaran ng aming kaharian. Hindi mo magagawa ito mag-isa, sagot ni Talia. Kailangan mo ng tulong mula sa mga kakampi, mga taong handang isakripisyo ang kanilang oras at lakas para sa kaligtasan ng bayan. Naramdaman ko ang kamay ni Nuro sa aking balikat, isang tanda ng kanyang suporta. Lira, hindi kita iiwan, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng tapang. Magkasama nating haharapin ang anumang panganib. Ngunit bago pa man kami makapagpasya kung ano ang susunod na hakbang, biglang nawala ang figura ni Talia at ang gubat ay muling naging tahimik. Hindi ko alam kung ano ang tunay na kahulugan ng kanyang babala, ngunit alam kong isang matinding pagsubok ang darating. Habang kami naglalakad pabalik sa aming kampo, naramdaman ko ang kakaibang paggalaw ng hangin at ang malamig na haplos nito sa aking balat. Ang gubat ng mga anino ay tila nagbabadya ng isang bagong simula, isang simula na puno ng hindi inaasahang paglalakbay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam ko na ang aking tadhana ay hindi ko maiiwasan. Ako'y isang prinsesa na natutong maging mandirigma. At sa aking paglalakbay, ako'y handang harapin ang kahit anong panganib. Subalit, sino kaya ang kaaway na nagtatago sa loob ng aming kaharian?
Sino sa aking paligid ang tunay na kakampi at sino ang lihim na kaaway? Sa tanong na ito, ang aking puso ay nanatiling nagtatanong, naghahanap ng kasagutan sa gitna ng mga anino. Ang mga dahon ng kaharian ng alindog ay tila mga gintong korona na sumasayaw sa hangin, hinahaplos ng malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng mga bulong ng nalalapit na digmaan. Ako si Prinsesa Liwayway at ngayon ay naglalakbay patungo sa isang bagong yugto ng aking buhay na ipinanganak mula sa mga abo ng kahapong puno ng kasinungalingan at pagkubli. Kasama ko si Agapito, ang guro ko sa larangan ng digmaan. Siya ay isang mandirigma na kinikilala sa buong kaharian dahil sa kanyang tapang at husay sa espada. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang mga kwento ng mga laban na kanyang naranasan, mga sugat na dala ng panahon at karanasan. Ang kanyang mga aral ay tila mga mahika na bumumbalot sa aking pagkatao. Pinalalakas ang aking loob at isipan sa bawat hakbang na aming tinatahak. Ngayon, kami ay patungo sa Luntiang Gubat, isang lugar na sagrado para sa mga mandirigma. Dito, ang mga lihim ng kalikasan ay nagbubukas sa mga nararapat lamang. Sa gitna ng mga puno, nararamdaman ko ang tibok ng mundo, ang awit ng mga ibon, at ang bulong ng hangin na tila nagbibigay babala sa paparating na panganib. Liwayway, sabi ni Agapito habang kami tumatapak sa mga damo ng gubat. Ang digmaan ay hindi lamang labanan ng mga espada at kalasag. Ito ay labanan ng kalooban at pagkatao. Sa loob ng gubat na ito, matututunan mo ang tunay na kahulugan ng pagiging mandirigma. Habang kami naglalakad, ang mga mata ko'y naging mapanlikha. Tila sinisiyasat ang bawat galaw ng kalikasan. Ang mga tunog ng gubat ay nagiging musika sa aking pandinig. Ang mga kulay ay umaapaw sa aking paningin. Sa gitna ng lahat ng ito, nararamdaman ko ang lakas ng loob na bumubuhos sa aking pagkatao, tila isang ilog na hindi mapipigil. Ngunit sa likod ng kagandahan ng gubat, may mga panganib na nagkukubli. Ang mga halimaw na matagal nang natutulog ay nagsisimulang magising sa presensya naming dalawa. Alam ko na ang oras ay dumarating na kung saan ang aming mga pagsasanay ay susubukin sa tunay na digmaan. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila may pahaging nabanta. Mula sa likuran ng isang malaking puno, lumitaw ang isang nilalang na hindi ko inaasahan. Ito'y isang higanting kalasag, isang halimaw na may balot ng bakal sa buong katawan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab, tila mga apoy na handang lumamon ng kaluluwa. Agapito, sigaw ko habang ang higante ay nagsimulang humakbang patungo sa amin. Ang lupa ay umuugas sa kanyang bawat hakbang. Ang mga puno ay naglalagas ng mga dahon sa takot. Walang oras para sa takot, Liwayway, sabi ni Agapito, sabay bunot ng kanyang espada. Ito ang pagkakataon mo para ipakita ang iyong lakas. Sa isang iglap, ang aking mga kamay ay tila gumalaw sa sarili nilang kalooban. Ang espada ko ay bumunot mula sa kaluban at ang aking katawan ay tumugon sa tawag ng laban. Ang lahat ng mga aral ni Agapito ay tila naging likas na kaalaman sa aking pagkatao. Bawat hakbang at galaw ay nagkakaroon ng layunin. Ang laban ay nagsimula. Ang higanting kalasag ay umindak patungo sa amin at sa kanyang bawat hampas, naramdaman ko ang bigat ng bakal na tila mga bundok na bumabagsak. Ang aking pag-iwas ay naging mas mabilis, ang aking mga hakbang ay naging mas maliksi. Sa bawat galaw, nararamdaman ko ang lakas ng kalikasan sa aking paligid, tila binibigyan ako ng kapangyarihan. Ngunit sa gitna ng laban, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang mga mata ng higante ay biglang nabalot ng kakaibang liwanag. At sa isang iglap, siya'y huminto. Ang kanyang katawan ay tila naging estatwa. Ngunit ang liwanag sa kanyang mga mata ay naglaho at nagbigay daan sa isang mensahe. Huwag kang magtiwala sa lahat ng nakikita mo
Prinsesa Liwayway. Sabi ng boses na nagmula sa loob ng kanyang katauhan. Ang kalaban ay hindi lamang nakikita sa labas, kundi pati sa loob ng iyong kaharian. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mensahe, ngunit ang aking puso ay nagising sa isang bagong uri ng takot. Ano ang lihim na itinatago ng aking sariling kaharian? Sino ang tunay na kalaban na kailangan kong harapin? Sa huling pag-ikot ng laban, naramdaman ko ang tibok ng aking puso na tila isang tambol ng digmaan. Ang higanting kalasag ay bumagsak sa lupa, ngunit ang kanyang mensahe ay nagpatuloy sa pag-echo sa aking isipan. Sa gitna ng tagumpay, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Isang bagay na nagbigay daan sa isang bagong yugto ng aking paglalakbay. Ngayon, sa kabila ng liwanag ng araw na bumabagsak mula sa mga dahon ng gubat, ako'y naglakbay patungo sa hindi ko pa nakikilalang kalaban. Ang labanang ito ay hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa buong kaharian na nag-aabang sa hinaharap na puno ng mga lihim at pag-aalinlangan. Mula sa kalayuan, ang kagubatan ay tila isang kalmado at mapayapang tanawin. Ngunit sa kabila ng anyo nito ay nagtatago ang mga lihim na matagal nang nalimot ng kasaysayan. Ako si Prinsesa Amara at sa kabila ng aking pagkakahubog sa palasyo, natutunan kong bumuo ng lakas at tapang mula sa aking guro na si Mandirigma Elara. Sa bawat hakbang namin patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, dama ko ang pagigting ng hangin. Parang may bumubulong sa amin, nagkukwento ng mga nakaraan at nagbabantay sa aming kinabukasan. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad, hindi lamang para sa aking sarili, kundi para sa buong kaharian. Ang mga dahon ay tila kumakaway at ang mga puno ay naging mga saksi sa aming paglalakbay. Amara, tandaan mo, sabi ni Elara habang kami ay naglalakad, ang tunay na mandirigma ay hindi lamang nakikibaka sa labanan, kundi nagtataguyod ng kapayapaan sa kanyang puso. Sa aming paglalakbay, natuklasan namin ang isang sinaunang guho, mga bato na may ukit na sagisag ng aming mga ninuno. Sa gitna nito, mayroong isang altar na tila nag-aalab. Ang liwanag nito ay nakakatulong sa amin na makita ang paligid. Ito ay ang altar ng mga sinaunang mandirigma, bulong ni Elara habang kami ay lumalapit. Dito isinumpa ng ating mga ninuno ang kanilang katapangan at karunungan. Habang ako'y nagmumuni-muni sa harap ng altar, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Para bang may isang hindi nakikitang puwersa na nagtutulak sa akin na ilapit ang aking mga kamay. Ano ang nararamdaman mo, Amara? Tanong ng aking guro, marahil napansin niya ang aking pagkalito. Parang may tinatawag sa akin, sagot ko habang ang aking mga daliri ay dahan-dahang lumalapit sa altar. Sa pagdampi ng aking mga kamay, isang liwanag ang bumalot sa akin at biglang lumitaw ang isang imaheng tila nagpapaalala ng isang nakalimutang alaala. Isang digmaan, mga mandirigma at isang prinsesa na katulad ko. Siya ay nakatayo sa gitna ng labanan, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Amara, bulong ni Elara, ang prinsesa sa iyong paningin ay si Reyna Leora, ang unang mandirigma prinsesa ng ating kaharian. Hindi ko alam kung paano, ngunit dama ko ang koneksyon sa kanya. Isang pag-aalala na tila bumabalik sa akin mula sa mga alikabok ng nakaraan. Ang digmaan na ito, naalala ko ito, sabi ko. Hindi ko maintindihan kung paano ko naalala ang isang pangyayari na naganap daan-daang taon na ang nakaraan. Ito ang digmaan na nagtaguyod sa kapayapaan para sa ating kaharian, ngunit may isang hindi natapos na kwento. Nagpatuloy kami sa paglalakbay at sa bawat hakbang ay dama ko ang pagbigat ng hangin. Habang lumalalim kami sa kagubatan, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya, isang bagay na hindi pisikal.
Si Elara ay nagmamasid, handa sa anumang mangyayari, ngunit hindi na kami nagpatuloy sa katahimikan. Isang tunog ang umalingaw-ngaw mula sa kawalan, isang pag-awit na tila nagmumula sa mga puno. Amara, sabi ni Elara, narinig mo ba iyon? Isang awit ng mga kaluluwa. Sa sandaling iyon, ang hangin ay nagbago at ang mga puno ay tila nagbukas ng kanilang mga mata. Sa gitna ng kagubatan, isang portal ang lumitaw, isang pintuan patungo sa isang mundo na hindi ko alam. May mga bagay na kailangan mong malaman, Amara, sabi ni Elara, habang kami ay lumalapit sa portal. Ang iyong kapalaran ay hindi lamang para sa kaharian, kundi para sa mas malawak na mundo. Sa dulo ng bahagi ng aming paglalakbay, isang hakbang na lang at makakapasok kami sa portal. Sa likod nito ay ang mga lihim ng nakaraan at mga pangako ng hinaharap. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa aking isipan. Ano ang naghihintay sa amin sa kabila ng portal na ito? Isang sagot na kailangan naming tuklasin, ngunit sa bawat hakbang papalapit, dama ko ang pagbigat ng aking puso. Sa aming pagpasok, ang paligid ay biglang nagbago. Ang mga kulay ay sumabog at ang mundo ay tila isang kaleidoscope ng mga alaala. Sa gitna ng lahat, isang figura ang lumitaw, si Reyna Leora, nag-aalab ng liwanag na tila isang apoy sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa kanyang mga mata ay may babala, isang pagsalubong sa isang digmaan na hindi pa namin nakikita. Nagkatinginan kami ni Elara at sa sandaling iyon, alam namin na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa likod ng portal ay hindi lamang ang mga sagot, kundi ang mga bagong katanungan na magtatakda ng aming kapalaran. Ano ang lihim ng kagubatan? Ano ang tunay na kapalaran ng isang prinsesa na natutong maging mandirigma para sa bayan? Ang kasagutan ay nasa likod ng makulay na mundo. Sa harap namin, handa nang ipakita sa amin ang hindi pa nalalaman. Panibagong umaga, panibagong pagsasanay. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong bumangon na may pangako ng pag-unlad sa aking kakayahan bilang mandirigma. Ang aking guro, si Lakan, ay isang bihasang mandirigma na kilala sa kaharian sa kanyang husay at tapang sa labanan. Siya ang nagtuturo sa akin upang maging handa sa anumang panganib na maaring dumating. Ngunit sa araw na ito, may kakaibang pakiramdam akong bumabalot sa akin. Prinsesa, tandaan mo, ang bawat galaw mo ay dapat may layunin. Hindi sapat ang lakas, kailangan mo ring gamitin ang iyong isip. Paalala ni Lakan habang kami ay nasa gitna ng paligsahan ng espada. Ang kanyang mga salita ay laging puno ng karunungan, ngunit sa araw na ito, tila may mas malalim siyang nais ipahiwatig. Habang patuloy ang aming pagsasanay, nararamdaman ko ang bigat ng bawat hakbang at ang hirap ng bawat galaw. Hindi ko alam kung pagod lang ba ako o kung may bumabagabag sa akin. Si Lakan ay tila mas mapanuri ngayon. Mas madalas ang kanyang mga puna at mas mahigpit ang kanyang mga tagubilin. Sa kabila nito, nararamdaman ko rin ang pag-aalala sa kanyang mga mata tuwing magtatama ang aming tingin. Prinsesa, kailangan mong matutunang pakinggan ang iyong paligid, hindi lang ang nakikita mo, sabi niya habang naglalakad kami sa kahabaan ng palasyo. Ang kanyang mga salita ay tila may layuning ipabatid ang isang mensahe na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Sa kabila ng kanyang mga tagubilin, tila may mga bagay pa rin akong hindi natututunan. Sa gitna ng aming pag-uusap ay biglang may tumunog na kampana mula sa tore ng palasyo. Isang senyales na may hindi inaasahang pangyayari. Kami ni Lakan ay nagpalitan ng tingin at sa isang iglap ay nagmadali kaming bumalik sa bulwagan ng palasyo. Sa pagdating namin doon, isang mensahero ang humahangos na pumasok, dala ang balita na may paparating na kaaway mula sa hilaga. Aking narinig ang bulong-bulungan sa paligid, ang pagkabahala at takot ng mga tao. Prinsesa, kailangan mong handa na sa labanang ito, sabi ni Lakan,
mas seryoso at mas determinado kaysa kailanman. Alam ko na ang oras ay dumating na upang gamitin ang lahat ng aking natutunan. Ngunit sa kabila ng aking determinasyon, may bumabagabag sa akin. Ang pakiramdam na may kulang, na may isang bagay na hindi namin natutunan o hindi namin napansin. Habang abala kami sa paghahanda, napansin ko ang kakaibang kilos ng mga kawal. Ang kanilang mga galaw ay tila hindi pangkaraniwan. May alinlangan sa kanilang mga mata. Hindi ko maalis ang pakiramdam na may nagaganap na hindi namin nakikita. Sinubukan kong iwasan ang pag-iisip na ito, ngunit hindi ko ito maalis. Sa gitna ng mga paghahanda, lumapit sa akin si Lakan at nagsabi, "Prinsesa, may isang bagay na dapat mong malaman." Nagulat ako sa kanyang sinabi at ang kanyang tono ay puno ng pag-aalala. Hindi lamang ang mga kaaway mula sa labas ang dapat nating bantayan, maging ang mga nasa loob ng palasyo ay maaaring maging banta. Sa aking gulat, naalala ko ang mga kakaibang kilos ng mga kawal. Ang aking pagdududa ay tila nagkaroon ng katotohanan. "Anong ibig mong sabihin, Lakan?" Tanong ko, puno ng kaba. May mga ulat na ang ilan sa ating mga kawal ay tila hindi na matapat sa kaharian. May mga bali-balita na may mga taong nagkukubli sa anino ng palasyo, naghihintay ng pagkakataon upang maghasik ng kaguluhan, sagot niya. Sa aking naririnig, hindi ko na alam kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan. Ang mga taong akala ko ay kakampi ay maaaring maging kalaban. Ang tunay na laban ay hindi lamang sa labas ng kaharian, kundi pati na rin sa loob nito. Habang nag-iisip ako kung anong hakbang ang dapat kong gawin, biglang dumating ang isang kawal na dalang balita na may isang tao na nais makipagkita sa akin. "Sino siya?" Tanong ko. "Prinsesa, siya ay nagsasabing kilala ka niya. Isang kaibigan mula sa nakaraan," sagot ng kawal. Sa pagkarinig ko nito, agad kong naalala ang isang tao. Isang kaibigan na matagal ko nang hindi nakikita. Siya ay si Amara, isang matalik kong kaibigan na nawala ilang taon na ang nakalilipas. Ngunit paano siya nagbalik at bakit ngayon lamang? Habang papalapit ako sa lugar kung saan siya naghihintay, ang aking puso ay puno ng pag-asa at pag-aalala. Ngunit sa pagpasok ko sa silid, ako'y natigilan. Ang aking nakita ay hindi si Amara, kundi isang tao na aking kinatatakutan. Isang taong nagdadala ng panibagong panganib sa aking buhay. Ang twist na ito ay nag-iwan sa akin ng maraming tanong. Paano ko haharapin ang kalabang nasa loob ng aking sariling kaharian? At paano ko malalaman kung sino ang tunay kong kakampi sa oras na ito ng kaguluhan? Ang aking paglalakbay bilang mandirigma ay nagkaroon ng panibagong hamon, isang labanang higit pa sa pisikal na lakas. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila may dalang babala. Nakatingin ako sa mga bituin habang nakatayo sa itaas ng tore ng kaharian. Ang katahimikan ng gabi ay parang isang patibong. Hindi ito ang uri ng katahimikan na nagpapahinga. Ito ang uri ng katahimikan na nagbabadya ng paparating na unos. Si Maestro Ardin, ang mandirigmang naging guro ko, ay nakatayo sa aking tabi. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang buhok na may bahid ng pilak ay kumikislap tulad ng espada niyang palaging nakasabit sa kanyang baywang. Ang kanyang mga mata ay palaging alerto, kahit pa parang kalmado ang kanyang tindig. Sa loob ng mahigit 6 na buwan na aming pagsasanay, natutunan ko na ang kanyang katahimikan ay puno ng karunungan. Ngunit ngayong gabi, may kakaibang tensyon sa kanyang postura. "Prinsesa Amara," bulong niya, "may kakaiba kang napapansin?" Tumango ako. Sa unay hindi ko alam kung anong naiiba. Ang gabi sa palabas ay normal. Walang kaguluhan, walang ingay. Ngunit may nararamdaman akong bigat sa paligid. Parang ang hangin mismo ay puno ng lihim. Ang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag ay parang isang matalim na patalim na nakatusok sa aking likod.
Ang hangin, bulong ko pabalik. May kakaiba rito. Ngumiti si Maestro Ardin, ngunit hindi iyon ang uri ng nangiti na nagpapagaan ng damdamin. Ito'y ngiti na parang nagsasabing tama ang hinala ko. Magaling, sabi niya, ngunit hindi lang hangin ang lason. Ang lason ay nasa lahat ng dako, sa lupa, sa tubig at sa puso ng mga tao. Ang tanong ay, paano mo ito haharapin? Bago pa ako makasagot, biglang narinig namin ang sigaw mula sa ibaba. Isang bantay ang tumatakbo pataas ng tore, hingal na hingal. Maestro, prinsesa, may suliranin. Isang matinding kaba ang bumalot sa aking dibdib. Hindi pa tapos ang gabi, ngunit alam kong hindi ito magiging madali. Ang bantay ay nagsalaysay ng balita na tila isang bangungot. Ang mga magsasaka sa kanayunan ay biglang nagkakasakit. Sila'y bumubula ang bibig at ang kanilang mga mata ay umiitim. Wala kaming ideya kung ano ang sanhi nito. Ang lahat ng tubig sa balon ay tila may halong lason. Ang hangin sa paligid ay mabigat, parang may halimaw na hindi nakikita. Napalunok ako. Ang mga magsasaka ang pinakaugat ng aming kaharian. Kung sila'y tuluyang mapinsala, magugutom ang lahat, ang buong bayan ay babagsak. Tumingin ako kay Maestro Ardin at sa isang iglap, alam ko na kung ano ang gagawin. Hindi na ako prinsesa na umaasa sa utos ng iba. Ako na ang mandirigmang humaharap sa peligro. Halika, Amara, sabi niya, at tumakbo kami pababa ng tore, papunta sa kabayong naghihintay sa pintuan. Sumakay kami at mabilis naming tinungo ang kanayunan. Ang daan ay madilim, ngunit ang aking puso ay nag-aapoy. Hindi ko maipaliwanag, ngunit pakiramdam ko'y kasabay ng hangin ang pag-usig ng misteryosong puwersa na ito. Pagdating namin sa kanayunan, naabutan namin ang mga magsasakang nakahandusay sa lupa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pighati at ang kanilang mga hininga ay paputol-putol. Ang ilan ay tumitili sa sakit, habang ang iba ay tila nawalan na ng pag-asa. Ang hangin ay amoy bulok na kahoy na parang may namamatay sa paligid. Lumapit si Maestro Ardin sa balon at doon ko napansin ang kakaibang bagay. Ang tubig sa balon ay tila may bahid ng itim, parang isang tinta na humalo sa likas na yaman. Napatingin siya sa akin. Hindi ito ordinaryong lason, isa itong sumpa. Sumpa? Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Paano maaaring may ganitong kasamaan sa aming kaharian? Sino ang may kakayahang gumawa ng ganitong karumal-dumal na bagay? Hindi siya sumagot. Sa halip, kinuha niya ang kanyang espada at itinuro ang isang direksyon. Amara, may nararamdaman akong presensya sa kagubatan. Dapat nating tuklasin ito. Tumango ako at magkasama kaming tumungo sa kagubatan. Ang dilim ay tila mas lalong bumibigat habang kami papalapit sa puso ng gubat. Ang bawat hakbang ay parang isang paanyaya sa panganib. Ngunit hindi ako natatakot. Sa halip, naramdaman ko ang tapang na itinuro niya sa akin sa mga buwan ng pagsasanay. Pagdating namin sa gitna ng kagubatan, natagpuan namin ang isang kakaibang tanawin. Isang altar na gawa sa itim na bato ang nakatayo sa gitna. Sa ibabaw nito, may isang lalaking nakabalot sa itim na balabal na katalikod sa amin. Ang kanyang kamay ay nakataas at tila may binibigkas siyang mahiwagang salita. Ang hangin sa paligid niya ay umiikot, parang may buhay. Maestro, bulong ko, ngunit bago pa siya makasagot, biglang tumalikod ang lalaki. Ang kanyang mukha ay hindi ko makakalimutan. Isang mata ang nakakulay itim at ang isa'y umiilaw na pula. Ang kanyang ngiti ay puno ng kasamaan. Prinsesa Amara, sabi niya, na para bang kilala niya ako. Ikaw ang susunod. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, ngunit bago pa ako makagalaw, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin. Ang mundo ay tila umiikot, at ang huling bagay na nakita ko ay ang kamay ng Maestro Ardin na humahawak sa espada.
tinatakpan ako mula sa isang mahiwagang liwanag na papunta sa akin. Ang dilim ay bumalot sa lahat.